Sa isang lugar na namumulat sa sibilisadong pamumuhay, may isang grupo sa isla ng Bakakay na napapanatili pa rin nila ang kanilang tradisyon na maipapamana pa sa mga susunod na henerasyon upang maging daan at inspirasyon sa mga kabataan at may pagmalaki na sila ay agtatang noon. Pero paano kung kahirapan at kakulangan sa atensyon ng ating pamahalaan ang hadlang sa matatayog nilang pangarap? Makakamit pa kaya nila ito? Sa pinakatimog na bahagi ng Bakakay Albay, sa lilim ng bundok at katahimikan ng kagubatan, matatagpuan ng isang pangkat ng katutubo ang mga agta-tabang nun ng Barangay San Pablo. Tahimik ang kanilang buhay, simple at payak. Ngunit sa bawat araw, kanilang isinusulat ang kwento ng pagtitiis, pag-asa, at pagmamahal sa kalikasan. Alam niyo ba na ang bayan ng Bakakay ay binubuo ng 56 na barangay? Pero tanging dito lang sa Barangay San Pablo matatagpuan ang kaapu-apuan ng mga orihinal na agta na nagpapanatili ng kanilang kultura at tradisyon. Ang Pilipinas ay meron tinatayang 14 hanggang 17 milyong katutubong mamamayan at binubuo ng 110 magkakaibang etnolinguistikong grupo, at isa sa kanila ang agtatabang nun na matatagpuan dito sa Barangay San Pablo. Sa unang araw na pagpunta namin sa Sitio Tribo, Purok 6 sa Barangay San Pablo, naglibot-libot muna kami upang masaksihan ng aming dalawang mata kung paano ang normal nilang pamumuhay dito sa IP's community. Mainit at maputik, pero hindi ito alintana sa amin dahil napapalibutan kami ng mga nagtatayukang puno na kanilang pinangangalagaan. Payak na pamumuhay at simpleng hanap buhay ang aming nadatnan dito sa Sitio Tribo. Sinalubong din kami ng maaaliwalas na muka at matatamis na ngiti mula sa mga mangkokobra o paralukhan kung tawagin dito sa Bakakay. Kita sa mga mukha nila ang pagod at pagtitiis sa pagtatrabaho. Pero ito lang ang sasahanang buhay dito na kanilang masasandalan. Akin na munang madali ang nakausap ang isa sa nagtatrabaho dito. Ini na talagtabi ini nang ikinakuha nito ang paglumad ko dito. Nagpalitan kami ng ngiti at tawa na tila ba di alintana ang pagod sa kanyang ginagawa. Bago kami umalis, hindi ako pumayag na hindi ko masusubukan ang isa sa proseso ng paglulukat. Pauwi na sana kami nang madaanan namin ng isang IPs na ginagamot ng kanyang ina sa paraan ng pagtatambal sa kadahilanang nakagat siya ng alupihan. Ang pagtatambal na paggagamot ay tumutukoy sa tradisyonal na paraan ng pagpapagaling kung saan gumagamit ng mga halamang gamot, dasal, orasyon, ritual at iba pang pamamaraang katutubo upang gamutin ang may sakit.
Sa ikalawang araw, bumalik kami sa Sitio Tribo. Nasilayan namin dito ang natatagong ganda ng mga tradisyonal na bahay na yari sa kawayan, na hanggang ngayon ay napapanatili pa rin nila. Nakilala namin dito sa IPC community si Nanay Rosalia de Mesa, na orihinal na nakatira dito sa Barangay San Pablo at naipagmamalaki na siya ay hagda tabang noon. Ako po si Rosalia de Mesa, 57, taga San Pablo. Ano po ang hanggang niya na tradisyon na tigigiwo po ng didikte sa IP community? Hindi mo ba ni? Kung mag-abot po sa panahon na makaangat-angat na po kamo sa buhay, may plano po baka mong maghali digte? Hindi naman kami pwede maghali dito. Talagang Sa Indonesia. samuya talaga ini. Teritoryo mo talaga ini. Hindi rin naman ini. Iya po. Para po ba kay may makuangaya kang dagat nindo or tigbabalot na ipabakal ini sa iba araw ka ay harap lang po. Ngayon ay patungo naman kami sa kabilang sitio kung saan na din matatagpuan ang mga agtatabang noon. Maulan at maputik na daan ang aming kalaban. Ito lamang ang nag-iisang daan patungo doon. Maswerte naming naabutan si Lola Nancy de Mesa Kadipisilan po. upang kami ay makapagkwentuhan. Kadipisilan. So araw ito tig-urihan. Tig-urihan ta. Siyempre, tig-apod din daki agta. Tiglalait. Harugaan. Yan mga kadipisilan nga ni sa mga harugaan naging IPs na. Masakit man isipin pero kapwa natin Pilipino ang naghihila sa atin sa baba. Pinuntahan na din namin ang isa sa pinakamatandang agtatabang nun na si Lola Crescencia de Mesa. Halos merong 72 estudyanteng IPs ang nag-aaral dito sa San Pablo National High School. Ang iba sa kanila ay galing pa sa malayong sitio ng San Pablo na nagsisikap na makapagtapos ng pag-aaral para makatulong sa kanilang pamilya. Sa kanila kung ano talaga ang kahalagahan ng edukasyon. Hinahalimbawa ko sa kanila na dahil sa edukasyon, marami na rin na taga San Pablo na indigenous people na naging learner namin dito, na naging successful. Nagkaroon sila ng magandang trabaho, nagkaroon ng magandang hanap buhay dahil sa kanilang pag-pursue o pagtapos ng pag-aaral. So, isa dito sa San Pablo National High School, o marami dito sa San Pablo National High School na rin ang kapagtapos na naging successful. Kaya halimbawa ko dito, si Ma'am Tin or Ma'am Christine Bigiras. Dito siya nagtapos ng high school, dito na rin siya ngayon nagtuturo. Si Sir Oliver Buaraw, na naging atleta, nag-international na atleta, naging international na Princess IP, na nag-volunteer dito, nagtapos dito ng high school, nag-volunteer teacher, at ngayon nagtuturo siya sa MTC, sa senior high school. Sa kabila ng kahirapan, tanging pagsisikap lamang ang kanilang masasandalan at paglingon sa ating pinanggalingan ang magiging daan upang maabot ang mga pangarap na kasing tayog ng mga punong kanilang pinangangalagaan. Kailan Mitch Binoy Lunas? Daniela Hangkid Baranda, kami ang kasama nyo sa pagtuklas ng mga kwento ng totoong Pilipino. At San Pablo National High School will always be the home of honors.